Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at kasabay natin ang pagdidibosyon para sa mahal na Birhen ng Tagalog? Ina ng Saklolo, our Mother of Perpetual Help. At ngayon po ay kapistahan ni Apostol San Bartolome, isa sa 12 apostol na pinili ni Jesus para pamunuan ang simbahan na kanyang itinatag at ganoon din naman para ipagpatuloy ang misyon na tipunin ang lahat ng mga nawawala para nang sa ganon ay maibalik sa langit. Kaya nga sa atin pong unang pagbasa sa pahayag, sa aklat ng pahayag o Book of Revelation, ito po yung sinasabi na ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato. Yan. So isa si San Bartolome sa itinuturing natin na haligi o saligang bato ng atin pong simbahan. Bagamat sa Ebanghelyo, hindi natin narinig yung pangalan ni Bartolome. Ang naririnig natin ay si Natanael. So si Bartolome at si Natanael, sabi ng mga scholars, ay iisa. Yan. Okay po ba? So Natanael, hindi ko alam kung sa English ay Nathaniel, pero Natanael yung pagkakasulat. So si Bartolome at si Natanael ay iisa. Pero ano ba ang pwede natin matutunan sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Bartolome? Ang very striking po dito ng sabihin ni Jesus nang makita niya si Natanael o si Bartolome nung siya ay unang tawagin ni Jesus. Pero sabi nga, malaking tulong si Philip kasi si Philip yung nag-introduce kay Natanael kay Jesus. Yan, nagpakilala. Yan. Naalala niyo pa ba kung sino nagpakilala sa inyo sa simbahan? O kay Jesus? Hindi na? Kayo ba may naipakilala na? Yan. Isang mission kasi natin yan, di ba? Yung masabi nyo sa mga taga-Kamba, halika, magsimba tayo, nandun si Jesus. Kapiling ang Birhen ng Soledad. So hindi lang tuwing fiesta, hindi lang tuwing may prosesyon, hindi lang tuwing may may karakol. Kundi naririto si Jesus. Tandaan niyo po,
naririto si Jesus na dapat nating ipakilala sa mga tao. Paano natin may ipapakilala? So, ito yung sabi ni Jesus, masdan ninyo, no, ang isang tunay na Israelita, hindi magdaraya. Yan. Yung sa pagsisimula kasi ng isang relasyon, di ba? No, napakahalaga sa pagsisimula ng relasyon, yung nagiging totoo tayo. Bagamat, no, mahirap, no, kasi siyempre, minsan nai-iskandalo ang mga tao, nagugulat, o kaya yung first impression, yan. First impression. Kaya nasasanay tayo, lalo pa ngayon, nasa social media, no, lagi na lang mayroong kamerang nakatutok, kaya kailangan goody-goody ka, kailangan parang friendly ka, pero hindi ka naman talaga friendly. Pero napipilitan ka, no, para lang matanggap ka ng tao. Hindi ko alam kung ano yung impression nyo, no? Pero sana po, no, sana maganda kasi yung maging totoo tayo. Lalo tigit. Tandaan po natin to, no? Hindi man tayo maging totoo sa harap ng tao, pero huwag tayong mahiyang magpakatotoo sa Diyos. Kasi wala naman tayong may tatago sa Diyos. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Higit pa sa pagkakilala natin sa ating mga sarili. Kaya nga sabi, bago mo pa ako nakita na kita at kilala kita. So, nandun yung siguro isa ito sa talagang nagpakumbinsi kay Bartolome na sumunod kay Jesus at maging isa sa 12 alagad, yung tinanggap siya ni Kristo. Yung naramdaman na tanggap mo ako kahit pinagdudahan kita, kahit minaliit ko pa yung mga taga Nazareth, di ba? Sabi, meron bang mabuting magmumula sa Nazareth? Pero ganun pa man, mas nakita ni Jesus yung puso ni Bartolome na may kapasidad itong magtawag, may kapasidad ito sa misyon, may kapasidad itong tumanggap sa Diyos. So, sana po, no, isa ito sa ating may pagdasal na sa tulong ni San Bartolome, tuluyan tayong maging totoo, unang-una sa harap ng Diyos, maging totoo tayo sa ating sarili, at susunod na po na magiging totoo tayo sa ating kapwa. Amen? Magsitayo po ang lahat. Thank you.